Yung sahod po kasi namin dito po sa Thailand, once a month lang. Hindi po, compared sa Pilipinas is every quincenas po, di ba? Dito po, once a month. So, we have to budget our money hanggang buong buwan na po yun. So, ngayon na tumulong din po kami doon sa pamilya namin nung nakaraan. Ngayon po kasi petsa di peligro yung po ng tawag namin petsa di peligro. So, parang third week, parang kapos na po kami. So, sakto po yung timing ng MCGI na tumulong po din. Andito po kami. Yung pagod mo, yung namimiss mo sila, kahit na gusto mong umuwi, pero di ka makauwi. Kasi nga, kulang naman po yung, kulang naman po yung, yung sahod mo. Kasi nga, pag nagbibisa ka every month, wala. Utang doon, utang doon. Kaya yun, kulang na kulang po talaga. Sa sahod ka ngayon, wala nang matitira. Kasi nga, yung iniisip mo yung visa mo, yung ipapadala mo sa bahay, sa mga bata. Tapos wala ka nang matitira, uutang ka na naman. Ganon. Kaya, malaki yung, mahirap yung struggle. Yung nandito ka na, yung mag-isa ka lang ba? At first, I did not expect because maraming Filipinos are waiting for this. And then we booked ticket from the bus station, and then around 8:30 in the evening we started traveling until we reached here 4 a.m. So we waited again for 9 a.m. and then we're here with my husband. It. The people are so kind, so nice, very welcoming. I could feel the air, the atmosphere is like, it's in the heart. Giving is in the heart. It's not for something, it's for like within. So just want to thank you for this kind of program that you have made, in which I became part.
Nagpapasalamat po ako sa Diyos po na God made them like the instrument to help us po. Mga OFW po dito sa Bangkok po. The whole experience was very overwhelming din po. Sobrang saya po na natulungan po kami at nagkatipon-tipon din po kami mga kapwa Pilipino. Minsan lang din po kasi kami nagkakatipon. At hindi naman ako member, paano yan? Sabi ko. Sabi, basta ilagay mo lang na hindi ka member, sabi niya sa akin. Baka naman hindi pwede kapag hindi ka member. So, nagpapasalamat po ako kasi meron nga yung mga tao na mabuti ang kalooban, mabuti ang na meron pa palang mga taong handang tumulong sa mga nangangailangan po. Maraming salamat po sa Diyos at binigay niya po kayo ang MCGI para makatulong po sa amin dito sa Bangkok. Then, kasi alam mo naman, dito sa Bangkok ngayon, marami rin namang mga naghihirap na kagaya namin, yung mga lalo na yung mga kulang sa trabaho or yung mga nagbibisa, ganun. Kasi ang visa naman dito mahirap kapag wala kang working permit every month na nagbibisa ka, nagbabayad. Kaya ito, malaking opportunity sa amin ito na yung malibre ang mga iba't ibang mga kailangan. Maraming salamat po sa MCGI na siguro ikinan ni Lord na makatulong sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap. Sana po marami pa po silang matulungan na kagaya namin. I have nothing against religion. Hindi dahil mga kababayan natin sila, pero yung tinuturo kasi ng salita ng Diyos ay gumawa ng mabuti. Hindi tayo magkakilala, but the thing is, wala kayong boundary, wala kayong wall. And what you did was an impact to the Filipino community here, even though 200 lang. But those 200 people will make testimonies about what you have done here. Nakita namin yung puso ninyo na meron kayong malasakit sa ating mga kababayan, yung bang totoong serbisyo mula sa puso. And that's what matters. Ipapasalamat ako sa Panginoon, nandito po kayo, at sana'y hindi po itong katapusan at ito po'y maulit-ulit sapagkat hindi po sana material ang habol po natin, kundi yung spiritual side. No? Kasi kung wala pong spiritual, hindi na manghihina rin po tayo, hindi po ba? Thank you very much. Thank you very much. Yeah. God bless you. More power to MCGI. Sabi po kasi ni Consul General po, yung last po na event na nagpatuloy sila ng Filipino community sa loob ng embassy ay 2016 pa po. So salamat po sa Diyos na nabuksan po muli nila yung embassy. Tayo po yung pinaunlakan po nila na magsagawa po ng event doon po sa loob po ng embassy. At sinabi niya nga din po na salamat daw po sa MCGI, nagpapasalamat po siya dahil po sa pagiging mabuting halimbawa daw po ng samahan po natin. Bahagi ng paglalakbay natin yung paggawa noong mabuti na kalooban ng Diyos. Bahagi ng ating paglalakbay ang pakikipagkapwa-tao, ang pagkakaawang gawa. Bahagi yun ng ating paglalakbay. Hindi isang bagay yun na gagawin mo lang kung kailan mo gusto, kung hindi. Kung ito'y nasa kapangyarihan ng iyong kamay na gawin, obligasyon natin na ito ay gawin. Huwag nating ipagkakait ang mabuti sa kinauukulan.
na-appreciate po nila ng husto. Nakakaano nga po yung isang mag-asawa na nag-travel pa daw po sila ng 10 oras para lang po makapunta dito. Tapos nang na-check din po namin yung blood pressure, ang taas ng blood pressure ng lalaki. So yung mga ganun pong mga pagkakataon na siguro po dala ng pangailangan, hindi po sila makapag-consult ng medical. Tapos ito po naging kasangkapan po para ma-check po natin sila, mapayuhan. Yun po napakalaking bagay po sa kanila at na-appreciate po nila ng husto. Meron pa nga pong recipient na nagsabi na tayo lang daw po yung gumawa ng ganito. First time daw po niya sa mahigit 10 taon niyang pamamalagi dito sa Thailand. Siyempre po nakakatuwa kasi bahagi ka ng isang katawan na gumagalaw para po sa kapwa-tao. Maliit na paraan po, pero nakakatuwa po sa kalooban na naging bahagi ka nun. Yung puyat, yung pagod, yung lahat po ng, kahit sa trabaho napapagod ka pero dito po, parang walang kapantay po yung kapaguran, parang baliwala lang yun. Kasi alam nyo po na yung pagod at puyat na yun, na ipaglingkod po at higit po sa lahat, may pag-ibig sa kapwa-tao at sa kapatid. Nakakaiyak. Kasi po yung fulfilling na makabahagi ka sa maliit na paraan at saka po yung marinig mo yung inaasikaso mo na magsasabi rin sila ng salamat po sa Diyos. Parang sobrang ligaya po na nagpapasalamat sila sa Diyos. Bawat gawang mabuti na nakikita natin sa kapatid, nakakapagturo po siya ng katwiran eh. Yung sinasabi nga palagi ni Kuya na pagka tumitingin ka sa kapatid, may matututunan kang katwiran ng Diyos na makakadagdag ng ikasisigla ng ating paglilingkod po. Opo. Siya po yung nagiging modelo sa ating mga magkakapatid para maisagawa po natin yun. Di lang basta niya sinasabi o pinapagawa, kundi siya po mismo unang gumagawa na nagsisilbing halimbawa sa ating mga magkakapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Meron tayong Kuya Daniel na kinakasangkapan. Yung pag-ibig na ang titignan po natin, yung kapakanan ng bawat isa, hindi lang po sa ating sarili, pati sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid. Napaka-humbling experience po siya. Salamat ng marami po sa Diyos. Oh